Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli ang inyong lingkod, Purugal Engineer. So this time, I would like to share naman about tracking our expenses. So for me, it's really one of my oldest and keystone habit na rin. Ever since I joined the Bureau of Fire Protection back in 2020 and up till now, I still regularly track my expenses. So bakit nga ba? So, why track your expenses? So, first point is that tracking helps you see where your money goes so you can manage it better. So, pagka alam natin kung saan napupunta yung pera natin, mas nagiging aware tayo. For example, like sa utilities natin, gumagastos pala ako ng 5,000 sa utilities. Like Meralco, tubig, kuryente, internet, o what about food naman? So, ano pala, 20% pala ng sahod ko napupunta sa food. So, napaganda pagka alam natin kung saan napupunta yung pera natin. So, next point is that knowing your income and expenses lets you plan for savings, debt payoff, or big purchases. So, kapag alam natin yung mga gastos natin, alam din natin kung magkano yung naiipon natin, mas nagiging aware tayo dun sa kaya nating ipunin. So for example, may natitira pa lang 5K sa akin kada buwan. So anong gagawin ko dito? So pwede mo yung ipunin, pwede mo yung pambayad ng utang, or if you're planning to save for that dream house or your dream car, so maganda. So third point is that clear finances means less worry and more peace of mind. So napakasarap mabuhay kapag wala kang inaalala. Kapag matutulog ka, mahimbing ang tulog mo, wala kang naalala, tapos may gising ka, eto may lakas na naman ako, magtatrabaho na naman ako, makakaipon na naman ako, mababayaran ko yung mga dapat kong bayadan. So, di ba? And you really can put a price on that peace of mind. So, fourth point is that it helps you see patterns so you can cut back on necessary expenses and save more. So, dahil track natin yung gastos natin, nalalaman natin kung magkano ba yung ginagastos natin sa isang bagay at magkano ba yung nagagastos natin sa isang bagay na yun. So, for example, for that certain month, makikita natin, ganito pala ang ginagastos ko sa soft drinks o sa mga milk tea. Pagka sinerch mo doon, magkano na ba ginagastos ko sa milk tea? Naku, umabot na pala ng 1,000. So, ano bang ginagawa nito sa buhay ko? Mahalaga ba ito sa akin? Mas nagiging malusog ba ako? So, kung di naman, let's lessen it. O kung mas maganda siguro, let's eliminate it. So, that's the beauty of tracking your expenses. And lastly, better stewards with our finances. So, lahat naman ng to, pairam lang sa atin ng Panginoon. Tayo lang yung tagapangasiwa. So, when we become good at managing our expenses, we become better stewards. And yun yung gusto ng Panginoon natin para sa atin na to live a meaningful life. Di man ganun ka-grande, di naman ganun ka-garbo, pero it's a beautiful and meaningful life. So the next question is paano? Napakaraming available na resources sa atin na pwede natin gamitin. So libre nga lang to. So meron na mga apps, merong Google Sheets, merong Excel, or even a simple notebook, tickler, and ballpen would do the job. So for me, ang nag-works na best ay yung paggamit ng app na gusto ko rin sana i-share. So for me, ang nag-works na best sa akin is yung Money Manager. So I tried using this way back in 2018 when I joined the workforce. But nag-solidify talaga sa atin to by the time that I joined the bureau. Kasi sabi ko talaga sa sarili ko na ang hirap kumita ng pera. Bawat piso, mahalaga talaga. So kung di ko kayang kumita sa ibang paraan, so maybe I could become better manager sa pera ko. So I tried to look into it and get back into it. So this is Money Manager na gusto ko din sana i-share sa inyo. So sa features niya, so number one is that it is easy content access. So you could quickly see kung magkano ginagastos mo per week o per month or per year. So that's one of its feature. So next is yung photo save. So sa bawat log mo na expenses mo, pwede ka mag-attach ng picture. For example, yung kinain mo, pwede ka mag-picture and i-attach mo yun. Or kung meron ka namang resibo na hindi mo pa na-track, so pwede mo rin i-attach yun na ito yung mga nagastos ko. So next is yung reinforced filter. So napakaganda nito. Gamit na gamit ko din talaga ito na, for example, nagkakanda ako ng study sa mga gastos ko. So magkano ba nagagastos ko sa specific na bagay. So just by using the search function and yung mga filters, nalalaman ko agad. Next is yung improved calendar visual. So imagine nakakita ka ng kalendaryo and nakikita mo doon yung magkano yung kinita mo na araw na yon, yung gastos mo, and magkano yung na-transfer na pera. So napakaganda, di ba?
And 2, aesthetically improved charts. So, meron siyang stats na tab. So, makikita mo dun yung statistics ng ginagastos mo. So, magkano ba ang nagagastos ko sa ganito? So, just by a simple glance, just a quick look, makikita mo na, 30% pala ng sahod ko nagpupunta sa pagkain. So, ano naman? Is it healthy or unhealthy? So, you could customize it and tailor fit it to your needs. You could create subcategories. So, mas makikita mo talaga. And to see is to believe. And numbers really don't lie. Next is yung easier double entry booking or bookkeeping. So, dati, try kong pag-aralan yun, yung bookkeeping. So, meron akong mga logbook. So, doon ko na-track yung expenses ko. So, nahirapan ako kasi palipat-lipat ako ng logbook. So, sa different accounts. But this money manager, nagugulat ka na lang kasi di mo alam, nagdo-double entry bookkeeping na pala ako. So, it's a built-in feature na and mas nakikita mo yung transparency and yung flow ng cash mo. So next naman po ay yung advanced budget feature. So isa po sa mga feature ng Money Manager. So pwede po tayo mag-set ng budget for certain category or certain expenses. For example, sa food, pwede po tayo mag-set ng 5,000 pesos. So matratak po natin kung we're exceeding or may nasisave po tayo sa ating expenses. So next naman po ay yung assets graph. So using this asset graphs, makikita po kagad natin yung growth po ng ating portfolio o ng ating account. So kung regularly po kayo nagde-deposit sa isang account na to, makikita nyo po yung increment kagad. So napakaganda na nakikita po natin na yung assets po natin ay nagro-growth. So maraming salamat po sa pakikinig. So iwan ko lang po to na sana let's make money tracking a habit. So mahirap man po sa simula pero when we turn this into a habit, a regular habit, so magiging it's not a burden anymore and rather mas makakatulong po talaga to sa atin. So itong habit na to would help us develop better habits, develop a better lifestyle, and become a better person and live a meaningful and fruitful life. So maraming pong salamat. Ako po muli ang inyong lingkod, Frugal Engineer.